last night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. He is my I'm not my I'm not my Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose. Makasalanan. Kundi nasa kautusan ng at kubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ang kanyang siya'y gaya ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na namumunga na may kapanahunan at ang kanyang mga dahon na may di malalanta. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makikilala na isang Diyos na tunay at nag-isang Diyos na tunay na si Kristo na iyong isinugo. Job 28:28. Narito at sa tayo sinabi niya narito lanto Ay siyang katunungan at kang hindi masyadong alam. Job 28:28. Ay, John
sa mula ay ng biyaya at sinundan pa ng ibang biyaya. Yun. Titus, yan, 2:11-13. 2:11. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos at nagtuturo sa atin. Nagdadala ng kaligtasan at nagtuturo sa atin matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay na may katinuan, matuwid, banal sa kasalukuyang panahon habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asang at pagpapakita ng kaluwalhatian at dakilang tagapagligtas ng Yesu Kristo. Amen. Plus, maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi tulad ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang araw ay masama. Kaya huwag kayong maging hangal, kundi unawain nyo kung anong kalooban ng Panginoon. Okay. Sige po, thank you po, no? So, yun po yung mga memory verses natin for now. Okay, sige po. So, good afternoon. Naka-live naman na tayo siguro. Tapos ba? Ayan, okay. So, yun lang po yung challenge talaga sa bawat isa sa atin, no? Yung consistency po talaga. Kahit ako din po medyo nabubulol-bulol na kasi hindi po ako masyado nakakapag-recite din. So, pero yun, magandang paalala sa bawat isa yung patuloy na pag-recite kahit na hindi tayo nagre-recite sa mga Bible study natin. So, ugaliin pa rin po natin na banggitin po yung mga Bible verses na yon. And so, ayun nga po, consistency, pati po sa Bible reading. So, yan, hindi na po natin na-check, no, yung progress ng Bible reading ng bawat isa, bawat pamilya, I mean. So, doon na po talaga matitest yung ano natin, yung consistency. Ayun, nakakapag-Bible reading pa po ba kayo? No? So, yun po nag-Bible reading dito. Today, sino na yung nagbabasa na? Si Mami. Okay. Sino pa? Mamayang gabi pa yung iba. So, ako naman po, natapos ko na yung Isaiah. So, mamayang gabi tatapusin ko yung 2 Kings tsaka 2 Chronicles para tapos ko na yung mga major prophets. And so, hindi pala yung major prophets. History pala yun. History. So, yun po. Ano pa? Yan, yung mga pag-aaral po natin. So, sana nag-aaral po kayo. Wag lang po tayong maging anong tawag dito? Wag lang po tayong maging hindi confident eh. Kumbaga, wag po natin gawing excuse yung daily Bible study natin para hindi na po kayo mag-aral. Bagkus, gawin nyo siyang motivation and reminder na mag-aral talaga, no? So, ayun, marami naman tayong ginagawa, busy talaga. Pero, ayun, yung challenge sa atin is maghanap talaga ng time to study. Okay? So, yun lang naman, no, yung mga paalala. And, okay, mag-start na po tayo. So, next week, next Monday, Mendes na, no? Sa Mendes magsisimula. Ganun pa rin kayong tatlo. Kaya lang medyo mahirap, no? Kasi online lang kayong tatlo. So, gawin na lang natin,
Ayan, yung isa-isa na lang kayo. Madaya ba? Madaya. So, okay. So, ganun na lang gawin natin. Ganun na lang gawin natin next time. For example, sa Andit, so kami tapos isa-isa kami. Ganun din naman yung oras na magagamit. Okay? So, start tayo sa Mendes next Monday. Okay. So, start po tayo sa ating pag-aaral. Magpapatuloy tayo sa John chapter 1. Doon na po tayo sa verse 35. Probably matatapos natin yung hanggang 42. Okay? 35 hanggang 42. So, paki-open na po yung mga Bible nyo, no? So, basahin natin. Okay, so Sai, pwede pakibasa sa'yo. 35 hanggang 42. John 1, verses 35 to 42. Ang unang mga alagad ni Jesus. Nabukasan, muling naroon si Juan kasama ng dalawa sa kanyang mga alagad. At kanyang tiningnan si Jesus, samantalang siya'y naglalakad at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos." Narinig siya ng dalawang alagad na nagsalita nito, at sila'y sumunod kay Jesus. Paglingon ni Jesus ay nakita silang sumusunod, ay sinabi niya sa kanila, "Ano ang inyong hinahanap?" At sinabi nila sa kanya, Rabbi, saan ka nakatira? Sinabi niya sa kanila, "Halika kayo at tingnan ninyo." Pumunta nga sila at nakita kung saan siya nakatira. At sila'y nanatiling kasama niya ng araw na iyon. Noon ang oras ay mag-iikasampu. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon at sa kanya'y sinabi, "Natagpuan na namin ang Mesiyas, na kung isasalin ay Kristo." Kanyang dinala si Simon kay Jesus. Siya'y tiningnan ni Jesus at sinabi, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas." Okay, so salamat. So yun po yung ating pag-aaralan. Tayo po ay mag-pray muna. Let's pray. Panginoon namin, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa iyong lahat po ng iyong mga awa na iyong ipinakita sa amin, sa biyaya na ipinagkaloob mo na sinundan pa ng ibang biyaya. Salamat Panginoon sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa. Panginoon, ako po'y nananalangin na ikaw ay ang nakakilala sa bawat isa. Ikaw po ang magpalakas sa mga nanghihina. Ikaw ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa mga nakakatayo, nakakalakad. Panalangin ko po, O Lord, na sa salita mo ay patuloy na lumago kami sa karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. O Diyos, ikaw po ang siyang magturo. Marami man pong mga tao na nagbigay ng komento patungkol dito sa aming pag-aaralan ngayon. But Lord, ang katotohanan ay nasa sa iyo at nagmumula sa iyo at ikaw ang katotohanan. Sa banal na Espiritu, ipaliwanag mo po ito sa amin, ipaintindi mo po ito sa amin, Panginoon. Salamat at ang iyong salita ay tunay ngang magbibigay ng paglago sa iyong mga binuhay. Salamat, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so balikan natin yung verse verse 35. So kahapon po natapos natin yung testimony ni John the Baptist, no, sa harap po ng mga maraming tao. So dito natin makita sa verse 35 yung panibagong araw.
sinabi po dyan is kinabukasan. Okay? So makita natin dito yung narration, no, ni John the Apostle. Nabigyan niya talaga ng certain na time, no? Sinabi niya talaga kinabukasan. So sabi dito, anong ilang araw na to? Pang ilang araw na? Pangatlong araw na to, no? Pangatlong araw na. Kasi yung una yung pagtatanong ng mga pari at mga Levita. And then yung pangalawang araw, yung kahapon na napag-usapan natin, yung patungkol sa pagpapatotoo ni John the Baptist. And ngayon naman, ito na yung pangatlong araw, no? The next day. So sabi dan, muling naroon si Juan. Nandun pa rin siya sa spot na yon. Saan yon? Sa verse 28, sa Betania, no? Across the Jordan. And but dito meron ng bagong karakter na ating mababasa. So kung meron mang kumbaga yung bago pa lang nagbaaral lang nagbabasa no ng Bible. So ikaw na nakakapanood nito, ito may bago na tayong karakter sa story, no? May kasama siyang dalawa na ang binanggit diyan is mga alagad po ni Juan. Okay? Mga alagad ni Juan. And lagi nyo lang po tandaan yung purpose ng pagsusulat ni John the Apostle ng itong Gospel of John. Again, ang purpose niya is para po patunayan na si Jesus ay ang Mesiya at ang anak ng Diyos. And sabi ko nga po, ang ginamit niya po upang patunayan is mga patotoo. Okay? Or yung mga miracles na ginawa po ng Panginoong Jesus. So ngayon, itong mababanggit po dito ng mga alagad, yung mga testimony po nila. Ngayon yung ating focus. Okay? Maybe sa inyo po, sa mga nagbasa nito, baka naisip nyo, okay, ito yung mga first disciples. Ganyan. But actually, hindi po yun yung purpose, no? Although yes, it's an added information na dito parang nag-build up kung paano nakilala ng Panginoong Hesus ang mga apostol, mga soon na magiging apostol, no? Pero the purpose here, ang purpose po talaga dito is kung ano yung testimony nila. Ano yung mga binanggit nila. Yun po yung purpose natin. Yun din po yung purpose talaga ni John. Bakit niya sinali itong tagpong ito? Kasi kung babasahin niyo po sa Matthew, Mark, Luke, di ba mapapansin niyo doon, yun na tinawag niya na yung mga apostol. Nabasa niyo ba? Nag-ano po ba kayo? Nagkaroon po ba kayo ng cross-reading? Pag sinabi po natin cross-reading, although yes, sa John tayo nag-aaral, pero alam natin na meron siya mga equivalents or katumbas po doon sa Matthew, Mark, Luke, John. Sino po dito yung nagbasa na nung equivalents nito sa Matthew, Mark, tsaka Luke? Sa mga nagbasa po, makita nyo doon, tinawag na sila. And parang iba po yung scenario. Okay? Sino bang, okay. So kasi, medyo explain ko, no? Doon sa Matthew, Mark, Luke, ang mababasa nyo po doon, nakita ni Jesus, si Simon, tsaka si Andrew. Si Andrew Rappaport. Hindi, si Andrew, no? Nakita niya sa dagat, sa tabing ilog o tabing dagat ba 'yon? Yun ang mababasa niyo po sa Matthew, Mark, Luke. Pero dito mababasa niyo kasama nila sino? Si John the Baptist. So baka magkaroon kayo ng, ano 'yon? Bakit hindi pareho? No? Kung sa mga nagbasa po, no, nagkaroon po ba kayo ng tanong na 'yon? Bakit hindi pareho yung kay John ganito tinawag yung mga apostol, kay Matthew ganito, kay Mark ganito, kay Luke ganito. And even kung mapapansin niyo po kay Matthew, sa Matthew chapter 4, sinabi po doon, tinawag sila ni Jesus nung matapos po na mabilanggo na si John the Baptist. Okay? Hello? Naano niya ba? Sige, tingnan natin yung Matthew chapter 4, verse
verse yun. Kaya lang ha. Pagkatapos po ng temptation yun eh. Okay. Okay. Matthew 4:12. Tingnan niyo po. Okay, doon tayo magbasa sa verse 10. Simula sa verse 10. Matthew 4, verse 10. Sige, pakibasa nga. Sige, ikaw naman, Ara Joyce, no? Basahin mo yung verse 10 hanggang 12 ng Matthew 4. Matthew 4, verse 12. Hanggang ano po? 10 to 12 po. Okay po. Verse 10 to 12. Sumagot sa kanya si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Pagkatapos nito, iniwan siya ng Diablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Okay, wait lang. Pause muna. So, di ba, natatandaan niyo po to? Yung 10 tsaka 11. Ito yung pagtatapos nung pagtutukso. Tingnan niyo po yung susulat ni Matthew sa verse 12. Verse 12. Nang mabalitaan ni Jesus na dinakip si Juan, pumunta siya sa Galilea. Okay. So, tingnan nyo ha. Nang mabalitaan ni Jesus na dinakip si Juan. Dinakip po, di ba? Okay. Now, jump tayo sa verse 18. Pakibasa, Ara Joyce. Verse 18. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na naghuhulog ng lambat sa dagat, sapagkat sila ay mga mangingisda. Patuloy mo yung 19. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." Okay. Nakita niyo po doon? Dito kay Matthew, tinawag ni Matthew si Andrew tsaka si Simon nung matapos pong bilanggo na si John. Kita niyo po yon? And kay Mark at tsaka kay Luke din, halos same kay Matthew. Now, kung babalik tayo kay John, chapter 1, verse 35, anong sabi diyan? Kasama ng dalawa sa kanyang mga lagad. May kasama siyang dalawa. Again, hindi pa po nabilanggo si John the Baptist. Okay? Nagbabaptize pa po si John the Baptist. Now, ano nangyari sa verse 36? At kanyang tiningnan si Jesus. So, dumating, no? Samantalang siya ay naglalakad at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos." So, sinabihan ni John the Baptist, yung dalawa niyang alagad, disciples in English, at ano sinabi? Nung nakita nila si Jesus na naglalakad, nung sinabi niya, "Narito ang kordero ng Diyos." Now, let me pause on that and let me go back to verse 29. Kasi hindi ko pala ito nasabi kahapon. Sa verse 29, yun din po ang sinabi ni, punta po kayo sa verse 29. Yun din po yung sinabi ni John the Baptist. Diba? Sa kalagitnaan po ng maraming tao habang nagbabaptize siya. Di po ba? Ano sabi niya? "Narito ang kordero ng Diyos." So makita nyo, yun yung repeated na same na confession or same na testimony ni John the Baptist. Narito ang kordero ng Diyos. But sa verse 29, meron pang apelido na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Now, gusto ko lang pong bigyan ng diin itong yung phrase na yon, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kasi although alam niyo na po to, pero let me give emphasis on this. Bakit po? Kasi yung sinabi po na nag-aalis, ang Greek word po niyan is, di ko alam. Di ko alam yung Greek word, no? Hindi ko memorize. Teka, tingnan ko. Ano ba yan? Verse 29. Okay. So, ang Greek word niya po is airo. Airo. Yung favorite ni Mami na biscuit natin. Airo pala. Airo pala. Airo, no? Airo. Para lang matandaan nyo. Airo. Nang ibig sabihin po is to bear or to carry.
take away, carry. Kasi kung babasahin nyo, na nag-aalis. So baka po kasi ma-imagine nyo, yung parang, marumi, tanggalin ko nga. Yan. Hindi po ganun na nangyari. Yung ginamit po na Greek word na nag-aalis, sa Greek word is airo, ibig sabihin to carry. Okay? Carry. So ganun po yung ginawa ng Panginoong Yesus sa ating mga kasalanan. 'Di ba? Isinalin sa kanya ang ating mga kasalanan. Hindi ba nag-aalis, he carried, no? Pinasan niya sa kanya ang lahat ng ating kasalanan at dahil doon sa kanyang kamatayan, naalis ang ating mga kasalanan. Okay? So, the Greek word or yung original na pagkasulat po says it all. No? Yun ang ginawa ng Panginoong Jesus. Hindi lamang po yung parang, okay, Panginoon ako, tatanggalin ko kasalanan nyo. Okay, patawad na kayo. No? Hindi ganun po ang ginawa niya. But, He became faithful sa kanyang kabanalan. Ano pong ibig kong sabihin? Kasi it is His law. Yun po ay kautusan niya na para mapatawad para magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan, dapat merong dugong dadanak. There must be a payment. Di ba? So, hindi niya po yung shortcut. But, ang kanyang tanging anak ay naging tao katulad natin upang airo. Okay? Upang i-carry, i-bear yung mga kasalanan natin. And sa kanyang pag-ibig, tayo ay naligtas. So, in connection to that po, no, ganun din po yung Christian life natin. I mean, baka po kasi magkaroon na tayo ng maling implication ng sovereignty ni God. Okay? Ito, bibigyan ko lang po kayo ng warning. Kasi po, baka po kasi maisip natin, okay, for example po yung pagre-reach po ng mga pagre-reach ng mga lost, yung mga naligaw po ng mga tupa. Well, maybe may mga tao na magsasabi, God is sovereign. Ang Panginoon ay soberano. Siya ang gagawa niyan. Hindi po ibig sabihin na wala na tayong gagawin. Okay? God always, ang Panginoon kasi itinakda niya na gagawin niya yon, yung means niya kumbaga, tulad ng pagliligtas sa atin, yung means niya is kanino? Through Jesus Christ. Kaya di ba basahin niyo sa Ephesians, laging nakasulat doon, kay Kristo, sa pamagitan ni Kristo. Laging may ganun no? No? Kasi nga, there must be a bridge kasi He is God, He is holy God. And dapat meron talagang may representation, may connection between God and man. And yun ay, yung means niya na yun is through Jesus Christ. Now in the same way, sa pag-reach out ng mga lost sheep, ang means niya is, syempre, yung mga niligtas niya. Sino ba magsasalita para sa kanya? Yung mga taong niligtas niya. So it is very wrong to say, mali po na sabihin na we don't need to evangelize. Okay? We need to evangelize. We are given this commission. Go out and make disciples. Ang ibig pong sabihin nun, preach the gospel. Diba? Baka po kasi yun na magkaroon kayo ng God is sovereign. Ang Diyos ang kikilos, no? Tulad nung sinabi po ni John MacArthur, kung napanood niyo po yun, sabi ni John MacArthur, di ba yung parable ng sower? Sino pong nakakatanda ng parable ng sower? Yung di ba nagano siya ng binhi, tas may apat na iba't ibang lugar. Well, yes, tama po. Ang gagawin lang talaga natin is yun lang, no? Magsaboy lang ng seeds, no? It is God who will work. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi na tayo susunod sa salita ng Panginoon, na turuan sila ng mga tinuro ng Panginoon. Di ba? Matthew 28,
Nung sinugan yung mga apostol. Go and make disciples and teach them everything that I have commanded you. So it's part. Baka kasi maging literal sa atin, basta share ako ng gospel, okay, tapos na, bahala ka na, no? God will work in your life, bahala ka na, Brad. Thank you, bye-bye. Okay? Tulog na lang ako. Ang ibig lang po sabihin ni John MacArthur, matulog na lang tayo is, kumbaga, hindi tayo yung magiging dahilan ng pag-grow ng isang tao. Hindi tayo yung magiging dahilan upang yung taong yan sumunod sa Panginoon. And ako, ito i-share ko po sa inyo, no, I've given up. I mean, for the past years, ilang taon na po tayo, 2 years, nagiging burden talaga sa akin yung kumbaga, nagiging po talaga din ako, yung parang, di ba, mapapansin nyo, lagi ako nagsisend ng ganito, lagi ako nagpaparinig sa inyo. Hindi yan parinig, but reminder through the verses, may sinesend po ako sa GC. Kasi nga, yun, paalala, mag-grow na kayo, mag-aral kayo ng salita, mag-ganito kayo, ganyan. Pero yun nga, siguro, dumating ako sa point ng realization na, Rahil, you don't need to do that. Kasi po talaga na-discourage po talaga ako, na talaga ako, one of the reason bakit nangihina ako is, ito lang, one of the reason bakit nangihina po ako, is yung nakita ko yung mga tao, yan, kayo, na bakit si ganito, bakit si ganyan, yung ganun ba, yung sadness lang po ba na alam mo yun, yung parang ang excited kasi ako makita na lahat tayo magagaan na tayo ba. Ang ibig ko pong sabihin, yung makikita mo na lang si nag-aaral si Gab, pag-uwi mo, pagbalik mo, nag-aaral pa rin si Gab. Yung parang gano'n yung gano'n po ba? Na yung parang, kasi joy yun ng talaga, ng teacher. It's a joy ng, kahit si Paul, di ba mga tatay, nanay, naaral niyo po yung Corinthians. Naramdaman niyo po ba yung tawag dito, yung bigat ng pakiramdam niya na makita yung mga Korinto na nagdi-disobey kay Lord. You see, it is true. 'Di ba? Grabe, umiyak si di ba? Iyak talaga si Pablo. Kasi yun ang pag-ibig, Yun yung tunay na pag-ibig. Hindi mo kasi pwedeng, alam niyo yun, hayaan mo lang, sige, bahala ka. Bahala ka nga. Parang gano'n, hindi no? Pero many times, I confess to you, napapagano na talaga, sige, bahala na nga kayo, no? Pero hindi, babalik talaga sa hindi yun pag-ibig, no? Pero again, inano din ng Panginoon sa akin, reality is not you. Just, patuloy mo lang i-preach yung gospel, patuloy mo lang i-preach yung word niya, huwag mong hahaluan ng just preach it, yun lang gawin mo. Do not be discouraged, preach mo lang yun, no? So anyway, bakit ko ba yung nasabi? Ayun nga po, kasi tayo yung ginagamit ng Panginoon as a means to preach the gospel to the lost sheep. So, ayun, kumbaga i-bear din po talaga natin yun, no? I-bear natin yun. So, bakit ko po ito sinasabi? Kasi nasa Acts na po tayo, no? Sa ating Sunday, sa Lordship, sa Lord's Day worship service natin. And Acts is about po kasi yun sa the church, the ministry, no? So sa habang naghahanda talaga ako, medyo nagkakaroon ako ng difficulty. Sabi ko, paano ko to i-exhort sa amin? Kasi hindi ko masasabihan sila na preach the gospel kung sa pag-aaral pangalan ng salita ng Panginoon, medyo medyo hirap pa kami. And naiintindihan niyo po ba ako? Medyo hirap pa kami. So, yun, I say to you, nagkakaroon po ako ng ganong habang naghahanda ng word. Sabi ko, paano ko exhort ito? Pero by the grace of God, may tinuro siya sa akin. And yun, sa Sunday, excited ako i-share yun sa inyo. But anyway, so, nag-gets niyo po ba, no, na nag-aalis ng kasalanan? Our Lord Jesus Christ bore it. Ibig sabihin, pinasan niya yun. Hindi po siya nag-grow ng shortcut, na walang shortcut na ginawa. So, yun po, napakaganda. Such a great love, no? So, balik tayo.
doon tayo sa 36. So sabi diyan, narito ang kordero ng Diyos. Again, the same testimony na binigay po ni John the Baptist sa kanyang dalawang apostol. Now, sino kaya yon? So, punta tayo sa 37. Narinig siya ng dalawang alagad na nagsalita nito at sila sumunod kay Jesus. Okay? Sila sumunod kay Jesus. So, sige, magkaroon na po tayo ng short discussion. Ano po yung napag-aralan nyo sa verse 37? Verse 37, no? Narinig siya ng dalawang alagad na nagsalita nito. At sila ay sumunod kay Jesus. Kumbaga, yung naging tugon nila sa sinabi ni John the Baptist is, they followed Jesus. And I believe naintindihan po nila yung sinasabi ni John the Baptist na narito ang kordero ng Diyos. No? Now, kung papansin niyo po dito, sa verse 35, ang sinabi po dyan is dalawa sa kanyang mga alagad. May title na po yung dalawa. Anong title nila? Sila yung mga alagad ni John. Ibig sabihin, disciples ni John. Now, kanina, habang nag-aaral po ako, nagbasa po ako ng ano ba yung konteksto ng discipleship sa Jews dati, sa mga Hudyo. Okay? Ano ba yung konteksto nun? So, sa mga Hudyo po pala, para hint na po, para sagot niyo sa verse 37, once po pala na meron silang rabbi na tinatawag or yung teacher, kumbaga. Dito, si John the Baptist. So, yung tawag po dun sa mga sumusunod sa rabbi or sa teacher ay mga disciples, followers, okay, students, kumbaga. And then, ano pala talaga, kumbaga, hindi pala siya yung katulad ng ginagawa natin na, sige, every Wednesday tayo Bible study, no? Once a week. Sa kanila pala, ano pala talaga, they will stay with the teacher, with the rabbi, with a certain period of time. Hindi ko lang alam kung gaano katagal. Pero they will really stay. As in, parang mag-aasawa po sila. Okay, sama ka sa akin, sama na ako magpunta. And then, nagiging talaga, support yung disciple doon sa teacher, sa rabbi. Okay? Ganun po yung context ng mga alagad or disciples sa time ni Jesus Christ. Ewan ko lang kung nangyayari pa rin yun sa Jewish ngayon, pero yun yung dati sa time ni Jesus Christ. Okay? They will really stay with rabbis, with the teachers. Okay, so verse 37, narinig siya ng dalawang alagad na nagsalita nito at sila sumunod kay Jesus. So ano pong pinapakita dito? Verse 35, they were disciples of John the Baptist. John the Baptist told them, narito, behold, the Lamb of God. And 37, they followed Christ. Ano po yun? Ano nangyari? Di ba? Alagad ni John, pero sumunod kay Christ, kay Jesus Christ. No? Ano po yung pinapakita dito? Sige po, dito po. Sumunod sila dahil dahil ito yung patotoo ito yung nanggaling sa patotoo ni Juan. Kaya ang pagsunod ay hindi nangangahulugan na
parang tinawag ka, Jesus Christ, tinawag ka, pumunta ka sa akin, sumunod ka. Parang nakita na nila yung kung ano yung naging patotoo ni Juan na nanggagaling kay Kristo. Kaya parang yun ang naging nasundan nila. So kaya sila sumunod kay Jesus Christ. Kumbaga dahil po sa sinabi ni John the Baptist. Apo. No? So, ayun po, yes, may factor po yung sinabi ni John the Baptist, no? Kung bakit po sila sumunod kay Jesus, no? So, ayun po, thank you po Tito Bong. So, ayun po. And sumunod sila kay Jesus. Pero actually po, no, ayun nga, bakit ko po binasa yung Matthew 4 kanina? Kasi sa Matthew 4, makita niyo po doon, si Jesus Christ po talaga ang tumawag sa kanila. And si Jesus Christ ang nagsabi, I will make you fishers of men. So actually, yun po talaga yung calling na sila ay maging alagad ni Jesus sa Matthew 4. Na ano nangyari dito sa John chapter 1 verse 37? Actually po, hindi pa po ito yung calling, pagtawag sa kanila bilang disciples. Not yet. Hindi pa po. Okay? Now, ano nangyari dito? Di ba nagsabi po si John the Baptist, okay, narito ang kordero ng Diyos, narinig nila, tapos sila'y sumunod. Kung babasahin po natin sa verse 38, paglingon ni Jesus at nakita silang sumusunod, ay sinabi niya sa kanila, anong inyong hinahanap? Ano ang inyong hinahanap? So, ibig sabihin po dito, makita niyo dito yung kusa na pagsunod nung dalawang alagad kay Jesus Christ. And then, habang naglalakad, napalingon siya, then nagtanong, sa may inyo, ano hinahanap? Ano ang inyong hinahanap? Diba? So, ibig sabihin po, dito po sa verse 37 na nangyari na pagsunod kay Jesus, hindi pa po ito formal na pagiging disciple nila ni Jesus Christ. Okay? Wala pa pong ganung nangyayari. Not yet. Okay? So, amazingly, kasi nga po, ang sinabi ni John the Baptist sa 36, narito ang kordero ng Diyos. And alam niyo po ba, bakit ko po hina-highlight yung sa verse 35 na sila'y alagad ni John the Baptist? Kasi nga, bilang alagad po, bilang disciples, ang relationship po ng teacher at ng disciples is what? Tuturuan ng teacher yung kanyang mga disciples. Okay? Tuturuan ng teacher yung kanilang disciples para ito rin, soon, itong mga disciples niya to, is soon magiging teachers din and magtuturo. Parang ganon. Ganon po ang nangyayari. Now, bakit ko po yung nabanggit? Kasi, dito natin makita na sila, yung dalawang alagad, ni John the Baptist, tinuturuan sila ni John the Baptist. And anong tinuturo ni John the Baptist? Siyempre, yung testimony ni John the Baptist para sa darating na Messiah. Okay? Now, nung narinig nila si John the Baptist, look, tingnan ninyo, no? Narito ang kordero ng Diyos. In which yun yung tinuturo ni John the Baptist sa mga disciples niya about the Lamb of God, about the coming King, about the coming Christ. And syempre, ikaw bilang student, ibig sabihin dito natin makita na si John the Baptist is hindi po talaga siya nangongolekta ng disciples niya. Okay? But lahat ng disciples niya, pinopoint out niya kay Jesus Christ. Pinopoint out niya sa Messiah. Now, pag sabi niya ng ganon, sila'y sumunod kay Jesus. Sa anong kadahilanan? Yun naman yung tanong. Bakit sila sumunod? Diba? Bakit sila sumunod? Verse 38. Paglingon ni Jesus, nakita silang sumusunod, ay sinabi niya sa kanila, samahin niyo dong. No? Anong inyong hinahanap? At ito yung sagot nila. At sinabi nila sa kanya, Rabbi. Hindi, Rabbi po, Rabbi. Kala ko kasi si Siren sasabihin Rabbi, no? Rabbi. Nagdalawang isip si Siren kanina. Rabbi. Na kung isasalin, ang kahulugan ay guro. So dito nyo makita,
yung si yung dalawang alagad ni John the Baptist, anong turing kay Jesus Christ? Rabbi, teacher. And take note, hindi pa po nagtuturo si Jesus Christ. Wala pa pong tinuturo si Jesus Christ dito. He is just about to start. Okay? About to start pa lang, malapit na magsimula. Iyon mababasa natin sa susunod na mga chapters. Pero tawag na nila Rabbi. In which, ano nagpapakita nun? Pinapakita po doon na, syempre, tinuturuan sila ni John the Baptist eh. Di ba? Tinuturo na ni John the Baptist kung sino at ano tong Messiah. Well, kung mababasahin natin sa Old Testament, siya ang magtuturo sa kanila kung ano ang kalooban ng Diyos. Mababasa niyo po yan sa Old Testament. Kaya magpatuloy po kayo sa reading niyo, please lang. Spend your time sa reading. Kung ano, please lang. Ganun po. So, pero dito natin makita yung kadahilanan, the purpose, bakit sila sumunod. Anong sagot nila? Saan ka nakatira? Yun yung purpose. Saan ka nakatira? Bakit kayo sumusunod sa akin? Hindi sila nagsabi, kasi po, ganito, ganyan, kasi ganito, ganyan. Pero anong sagot nila? Saan ka nakatira? Ngayon, anong ibig sabihin nun? Ang tanong ni Jesus Christ, anong hinahanap nyo? Ang sagot nila, saan ka nakatira? So, paano po natin yon i-connect? Ano pong ibig sabihin nun? Saan ka nakatira? Ang hint ko po sa inyo is yung sinabi ko patungkol sa relationship ng rabbi at ng disciples. Kaya nga po, exegesis, kailangan po talaga natin mag-search talaga. Kapag may nababasa po kayo, certain topic, search nyo sa Jewish culture, ano ba to? Para maunawaan natin ano bang nangyayari. So, hint ko po yun sa inyo, yung sinabi ko po sa inyo kanina about sa rabbi at saka sa disciples. So, bakit po, anong ibig pong sabihin ng dalawang alagad nung tinanong nila, saan ka nakatira? Again, sagot nila yan sa tanong ni Jesus, ano ang inyong hinahanap? What are you looking for? Di ba po? Nakita mo na, Ate Arshan? Mukha ni Ate Arshan. Kala mo, hinahanap eh. Okay. Ano po? Meron na po kayong ano? Sige, para mas maging malinaw. Verse 39. 39. Sinabi niya sa kanila, halik kayo at tingnan ninyo. Pumunta nga sila at nakita kung saan siya nakatira. At sila'y nanatiling kasama niya ng araw na iyon, noon ang oras ay mag-ikakasampu. Ayan, another hint po yung verse 39. Ano po ibig sabihin? Ano yung hinahanap nila? Ano ibig sabihin na saan ka nakatira? Saan ang hinahanap po nila? Jamie, baka may ma-share ka sa nabasa mo. Sa nabasa. I mean, ano ba din? Kumbaga. Medyo lakasan mo. Ayun. Kumbaga, yun nga, kumbaga yung dito, yung decision din, kumbaga, ng dalawang disciples. Hindi siya, kumbaga, momentarily na decision na as of the moment lang. Pero, kumbaga, lifetime siya. Lifetime decision, kumbaga siya. Na, yung tinanong ng mga disciple yung kung saan siya nakatira. Kumbaga, start na yun na parang gusto nila na mas makilala pa si Jesus, kumbaga, and to stay talaga sa kanya. Amen. So, ang ibig pong sabihin nila, nung tinanong nila si Jesus na, saan ka nakatira? Kasi nga po, di ba sabi ko po, ang rabbi po, ang teacher at disciples, ang relationship po niyan, yung mga gusto pong magpa-disciple, sila po ay titira kasama nung rabbi.
Ganun po sa kanila. Kung gusto nilang matuto, they will stay with the rabbi. Hindi lang po, kuya, next week ulit, Thursday, o isang oras lang ha. Hindi po ganon yung mga disciple dati. No? Hindi. But they will really live 24/7 kasama ang rabbi nila. Why? Bakit po? Kasi nga po, ang mga rabbi po kasi ganito, hindi lang po sila nagtuturo, but dapat po yung tinuturo nila, ipinapamuhay nila. So, ibig sabihin yung mga disciple is, hindi lang po sila natututo ng mga katuruan, but natututo sila sa pamamaraan ng pamumuhay ng kanilang teacher. They learn from, ang learning po nila is hindi po talaga siya, well, yes, kasama po yung tinatawag na, yung mga salita, no? But ang main point talaga ng discipleship is learning from the example of the teachers. Yung ipinapamuhay ng mga rabbi, ipinapamuhay ng mga teachers. Okay? So, nung tinanong po sila ni Jesus, anong hinahanap nyo? Ibig sabihin, Lord, we are seeking ikaw. Gusto ka naming makilala and matuto sa'yo. Yun pong ibig sabihin noon. Kaya di ba tingnan niyo sa verse 39, pumunta nga sila at nakita kung saan sila nakatira. Ano nangyari? At sila'y nanatiling kasama niya ng araw na iyon. Although, again, hindi pa po ito formal na sila ay naging disipulo ng Panginoong Hesus. But, kasi nga, tatawagin sila later on sa Matthew, mababasa natin yan. But, parang dito lang natin nakita nga, kasi nga sinabi ni John the Baptist sila'y disipula pa ni John the Baptist narito ang kordero ng Diyos. So, syempre, sumunod din sila sa turo nung teacher nila na si John the Baptist, tingnan natin. Punta tayo, kilalanin natin yung kordero ng Diyos. You see? And they stayed there sa araw na iyon. Ibig sabihin, may kita natin isang araw lang sa araw na iyon. And anong oras yon? Noon ang oras ay mag-ikakasampu. Anong oras yan? Sa Jewish time? 4 p.m. Diba? Ikasyam, 3 p.m. Yung ikasampu, 4 p.m. Kasi nga magsisimula sa 6 a.m. Plus 10, 4 p.m. po yon. Pero sabi naman ni John MacArthur, sabi niya sa Roman time daw, which is mag-start sa 12. So 10 a.m. daw ito. So, yun, may nabasa ko na ganun yung sa preaching ni John MacArthur. Pero anyway, hindi natin alam kung anong time yung ginamit niya, Roman ba or Jewish time. But isa lang sigurado dito. They stayed with Christ. They stayed with the Lord Jesus Christ. Okay? Pero I think mas mag-i-incline ako doon sa 4 p.m. Kasi baptism di ba? Tapos parang ending na yun ng ministry that day. So, parang sa akin, mas closer. Para sa akin, no? Sorry, no? Dr. John MacArthur. Pero anyway. So, anong nangyari? Anong nangyari nung nagstay sila doon? Diba? Anong nangyari nung nagstay sila kay Jesus Christ? Nakitulog lang ba sila? Sige, eto po i-ano ko lang din po kayo, no? Ano pong nangyari? And please answer me sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Huwag po tayong sasagot ng haka-haka, okay? I-practice na natin na hindi tayo nagsasalita, nag-share dahil lang, alam niyo yan, parang siguro ganito let's always, base our answers doon po sa salita ng Panginoon. So, ano po kaya nangyari? Alam ko pong alam nyo na ano nangyari. Pero yan lang po, tinetest ko lang po kayo para lang exegesis, no? Sasagutin natin through the word. Ano po nangyari? Nagstay sila doon, di ba? Actually, sinabi ko na kung ano nangyayari. Bakit sila pumunta doon, di ba? Bakit yun ang tinanong nila? Because they want to know Him. Tama po. Yes, pero paano natin yun iba-back up? Na yun ang nangyayari. Tinurahan ni Jesus Christ, no? For hanggang magdamag or gabi siguro sila, no? Tinuruan ng Panginoong Hesus. Pero ano yung magiging batayan natin?
dito pala tayo magtatapos. May sagot na po kayo. Si Lola po. Sige po. Sige po. Okay, misteryo ng Diyos. Tapos yung inalam nila yung siniguro talaga nila na nakita na nila yung Mesiyas. Kaya yung dalawang alagad nagka-usap sila na nakita na nila yung Mesiyas. Yun ang way na para pagpunta nila doon. Nakatuon na raw sa ministeryo. Nakita na nila sa misteryo. Okay po. Thank you po, Lola Lita, no? So, yung sagot po ni Lola Lita is, yun, parang, yun yung sa sinabi po sa verse 41, no? Natagpuan na namin ang Mesiyas. Parang yun po, no? Yung sagot ni Lola. Siniguro talaga nila yung kanilang pagpunta doon na yun ang inalam nila talaga na makita yung Mesiyas. Kaya sila sumunod kay Jesus. Okay. So, okay. Okay, thank you po, Lola Lita. So, may nanalo na po. Actually, yun po yung sagot. Yun po yung sagot. Verse 41. Ano yung batayan natin na tinuruan sila ng Panginoong Hesus? Basahin natin verse 40. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. So, binigyan ng pangalan ni John the Apostle, yung isa sa dalawa, di ba? Dalawa po kasi yun, no? Ang isa doon is si Andrew, na kapatid ni Peter, Simon, Pedro. And ano pong nangyari? Verse 41. Una niyang natagpuan ng kanyang kapatid na si Simon. So, ibig sabihin, itong binabanggit po ni John the Apostle sa verse 41, matapos na po ito nung time na nagstay po sila sa tinutuluyan ng Panginoong Hesus. And then, natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon. At ano sinabi niya? At sa kanya sinabi niya, natagpuan na namin ang Mesiyas. What does it mean? John the Baptist, sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos. And then pumunta sila. Ano nga yung dahilan? Bakit ang tinanong nila, saan ka nakatira? Kasi gusto ka namin makilala pa. Gusto namin matuto sa iyo. And ano ang natutunan nila? Verse 41. Sinabi yon, shinare yun ni Andrew sa kanyang kapatid na si Simon Pedro. At ano ang sinabi niya? Hindi niya po sinabi, nakita na namin ang kordero ng Diyos. But ano ang sinabi ni Andrew? Natagpuan na namin ang Mesiyas. So ibig sabihin, makita natin dito yung personal testimony ni Andrew. Kaya nga sabi ko, di ba, sa panimula, ang focus po natin is yung testimony, yung patotoo po nung mga tao na babanggitin dito sa ating pag-aaral. And isa doon sa tao na yon is si Andrew si Andrew. Okay? At ano ang testimony niya? Natagpuan na namin ang Mesiyas. So this is a personal testimony. Bakit? Personal niya pong nakilala si Jesus. Kailan yun nangyari? Nung sumunod siya at nagstay siya kung saan po si Jesus. At doon tinuruan ni Jesus si Andrew. At sino po yung isa? Dalawa yun, di ba? Sino yung isa? Sino yung isa? Hindi ko na po patatagalin. Ang isa po doon, si Gabion. Ang isa po doon, ha? Simon. Hindi ma'am. Kasi, Si Peter. hindi, yung isa sa dong kasama na tumuloy, yung sumunod kay Jesus Christ. Dito kasi sa 41, nakita niya kumbaga, tapos na yun no? Andres. Oo nga, si Andrew. Sino po yung isa? Okay. Yung isa po ay si John the Apostle. Yung nagsulat po nito, siya po yung kasama ni Andrew. Bakit? Ryle, nabasa mo lang yun sa commentary. Yes, nabasa ko po yun sa commentary.
Salamat sa Panginoon sa ating mga kuya na naunang nag-aral nito at sinulat talaga yung mga napag-aralan nila. Pero ano po yung patunay natin? Balik kayo sa 39. Balik kayo sa verse 39. Ano ba meron sa verse 39? Tingnan, hanapin niyo po dan. Saan po dyan yung proof na siya yon, na si John the Baptist, na si John the Apostle yung isa? Saan dyan? Pampatagal oras lang ba? No? Sige. Dino? Ay, nasabi ko yung hint. Yung hint dyan is? Saan dyan? Nasaan dyan si John the Apostle? Ha? Siya nagsulat. Okay. Ay, nako mami. Cute mo talaga, no? Sige po. So, ang patunay po na nandyan si John the Baptist, John the Apostle is yung sinabi niyang noon ang oras ay ika-10. Nabigyan niya ng exact time. Imagine, the very first encounter ni John the Apostle kay Jesus Christ, naalala niya yung oras. You see? Naalala niya yung oras. It is his personal encounter. At hindi niya yon makakalimutan. Di ba ganun po tayo kapag nakikita natin yung special na tao para sa atin? Alam natin, hindi natin makalimutan yung pinakaunang araw na nagkita kayo, even yung oras. You will never forget that. And alam kong totoo yan sa bawat isa sa atin. Di ba? Noong ang oras ay mag-ika-10. So John the Apostle treasured that day. And so alam na alam niya nung oras kami pumunta doon. Anong oras kami nandoon. You see? Okay? Naintindihan niyo po yan mga tatay, nanay, ate, kuya? Okay? So again, balik tayo sa verse 41. Verse 41 is ayun. This is the personal testimony ni Andrew. Natagpuan niya ang Mesias and he shared it to Simon. So, dito muna tayo magtatapos. Yung verse 42, pag-aaralan natin yan sa susunod na linggo. Okay? So, clear na po ba ang lahat? Okay? So, dito nakita natin yung pangalawang ginamit ni John the Apostle bilang nagpapatotoo na si Jesus ang Mesiya. At yon ay si Andrew. So, tapos na kay John the Baptist, we saw Andrew. So, it is true. Di ba? Okay? Alright, so patuloy po tayong mag-aral. You see how wonderful it is to study the Word of God. Makakatulong talaga siya. Papalakasin po talaga kayo nun. Marami po akong bagay na gustong i-share sa inyo. Pero ito po, isa lang. The more you know Christ, the more you know Jesus Christ, the more you will be, the more ka po talaga na magiging malakas. Especially sa pagtatagumpay sa kasalanan. Okay? I mean, nagtagumpay na po tayo sa kasalanan through Jesus Christ. Ang binabanggit ko po is yung process natin na sanctification. Always remember po, justification. Tayo po ay justified na, di ba? Pero ang kasunod po ng justification is sanctification. Ano ibig sabihin ng sanctification? Yon, ang ibig sabihin po nun, yung iba na tayo, hindi na tayo tulad ng dati. And yun ang pinapamuhay na natin daily, everyday, being sanctified by the Holy Spirit. Okay? So mga kapatid, wag po kayong magpadala na sa kasalanan, overcome it with the Word of God, through faith in Jesus Christ, by God's love. Kaya manatili po kayo sa salita niya. Wag po kayong aalis. Okay? Manatili kayo sa kasalanan. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Okay? O, bakit ang saya-saya nyo nung sinabi ko yon? Ha? Saya-saya nyo, ha? Hindi, joke lang po, no? So,
Bukas po, Night of Psalms, Hymns and Prayers, 7 p.m. Samahan niyo po kami to pray together as church. Okay? So tayo po yung manalang. Mga tatay, nanay, dad, meron kayo, no? Ha? Meron kayo? Ano? Si Tito Bong maglilid. Tito Bong mo maglilid. Yes. Ayan. Praise God, no? Sa mga tatay, nanay, no? Mamaya po, 7:30. Tita Susan, anong problema? Tita Susan po, mamaya, no? May BS kayo. Saan ka mag-BS? Diyan sa Amerika or doon sa bahay nyo? Bahala na po kung saan. Bahala na. Hanapin nyo na lang po si Tita Susan, no? Punta ka na lang po kung walang internet. Opo. Sige po. Pakapitan na natin yan. Okay po. Sige po. Kawawa naman kami. Hindi po. Okay lang po yan. Wala pong kawawa. Ano lang talaga, may iba lang binibigay sa atin na kumbaga, way para matuto po tayo. No? So, God is good all the time. Totoo po yan. God is good. Okay? So, sige po, tayo po yung manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga itinuro at patuloy po na pagbibigay ng pag-unawa dito sa iyong salita. Na Lord, hindi lang po ito information na magbibigay sa amin ng kayabangan upang mag-isip na masigit kami sa mga taong hindi nakakaalam nito. Hindi, Lord. But Lord, let it be na sa lahat ng natututunan namin, is magdulot ito ng patuloy na pagkilala sa iyo na siyang patuloy na magbabago ng aming mga isipan. Patuloy, Lord, na kami ay lalago sa iyong pag-ibig. Dahil sa aming pagkilala sa iyo, nakita namin ang iyong pag-ibig, ang iyong kabanalan, ang iyong katapatan, ang iyong katuwiran na siyang magbibigay ng tuwa at saya sa amin upang sumunod sa iyo dahil sa kalayaan na ibinigay mo. Hindi na kami alipin ng kasalanan, but ngayon kami na ay malaya. At ang kalayaan na ito ay ang kakayanan na sumunod sa iyong kalooban. Dahil dati, hindi namin to kayang gawin dahil kami ay mga patay. Kami ay mga alipin ng kasalanan. Pero maraming salamat sa iyong pagliligtas. Salamat, Panginoon, sa privilege na ma-enjoy ang pagsunod sa iyo, ang kasiyahan na gawin ang kalooban mo. Salamat, Lord, dahil lahat ng ito ay buhat sa iyo. Purihin ka, ikaw lamang, O Diyos. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you po, no? So, see you po ulit bukas, 7 p.m. Bye-bye. God bless. Thank you. Begitu kesamayas. Bye-bye. Berarti Arshad. I once was lost in darkest night, yet thought I knew